naman tayo ng mga update sa Kamara de Representantes. Itong si Representative Asidre ay sinasabing anumang impeachment laban kay Pangulong Marcos ay dapat na nakabatay sa konstitusyon. Deputy Speaker Puno, meron ding pahayag ukol sa pagsuporta doon sa naging pahayag nga ni Senator Lacson na sinasabing wala pang malinaw na ebidensya na magdidiin sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Alamin natin ang ulat ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, uunahin ko muna itong naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan kanyang ibinunyag na mga DDS ang umano'y nagpaplano na mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinukoy ito ng isang mambabatas na ayon sa report, mga supporters ng Vice President o ni Vice President Sara ang nais na mag-file ng impeachment. Sinabi ni Castro dito sa press briefing sa Malacanang na batay sa impormasyon, nais lamang ilihis ang issue laban kay Vice President Sara na nasasampahan din ng panibagong impeachment complaint sa Kamara. Kumpiyansa ang palasyo na hindi uusad ang impeachment complaint laban sa Pangulo, lalo at hindi ito nagnakaw ng pera at walang ginawang questionableng paggasta ng malaking pondo, hindi kagaya sa pangalawang Pangulo na sangkot sa controversial na confidential at intelligence fund anomaly. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang paglalabas ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyong pag-ustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, na nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace. Yan. Binigyan din naman ni House Committee on Higher Education Chairperson Representative Jude Asidre ng anumang hakbang upang ma-impeach si Pangulong Marcos ay dapat mahigpit na nakabatay sa konstitusyon at suportado ng malinaw at kapani-paniwalang ebidensya. Ayon kay Asidre, hindi dapat ibinabatay sa chismis, pampulitikang pressure o ingay ng impeachment ng isang nakaupong Pangulo. Anyang may tungkulin ang Kamara na kumilos ng may pag-iingat, pagiging patas at paggalang sa mga institusyon ng pamahalaan. Samantala, sinuportahan din ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pahayag ni Senator Ping Lacson na walang ebidensyang nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control. Ayon kay Puno, dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya at due process ang anumang investigasyon, hindi sa haka-haka o pampulitikang pressure. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.